nakakachika bumbum ko, isa sa expose niya dyan na yan ay polboronic o supplier, di ba? Base sa kay Congressman Attorney Teves. O, kamusta na yan si Congressman Teves? Di ba? Isa rin yan sa ginigipit ng Coting Jr. Okay? At ni Lisa Smugs. Ginigipit. Grabe, puro panggigipit. O, tuloy natin ito ang balitang pulburon. Nagsilbi ng search warrant ang NBI sa suspect sa kanyang apartment kung saan nakuha nila ang hinihilalang polboron na paborito ni Coting. Kumpleto na nga raw ang mga hayop na kombo. Daga, surot, linta, buwaya, ahas. Halos lahat na nga raw meron sa gobyernong ito na dinaig pang safari. Masyado na ba talagang napapabayaan ng gobyerno ang pamahalaan natin? At puro kaihiyan na lang ang mga nababalitaan. Ano na lang ang iisipin ng ibang bansa sa bayan natin? Nasaan na ang mga magagandang pangako? Limot na ba? Sumbat tuloy ng isang netizen. Never again ako naman magsasabi ngayon ng mga salitang ito. Ang sakit mapudol, lalo tayong mga Pilipino ang magdudusa. Sana nalaman natin to o sana nakinig tayo kay President Duterte nung sinabi niyang bangag si BBM. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ng video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Ang alindog ni Maharlika sa ating samot-saring balita. Si Sally Kigotchi kahit saan lumulusot. Nasa Boljakan si Palangga, si Solid Maharlika. Nako, thank you, Ma'am Parvina. Nangunguna ka dyan. Ma'am Laynette, how are you? Kumusta sa Japan? Ayan, si Remy nandito ba from Japan? Si Den, hindi na natutulog. Pareho ko. Well, ako nakatulog na actually. Kagigising ko lang. Kaya na sa ating vlog. So, tuloy-tuloy na ang ating mga balita. Mga balitang, ano ba title natin? Is, tulak ng pulburon, arestado. Liza Smugs at Marcos Jr. Nako, kailan aarestuhin ang mga jutang Genemes? So, sa unang balita, ayan, March 2 ng 2024. Sabado. Okay, Sabado nights. Inaresto ng National Bureau of Investigation or NBI, Capital Region, ang isang suspect sa Mandaluyong City na umano'y nag-operate ng door-to-door na pulburon delivery service para sa mga celebrities at negosyante. Actually, meron ako na-meet dyan sa nila Coting, no? Sa mga kampo nila Coting na andiyan pa rin sa likod. Sa likod ni Coting na taga-supply ng polboron. Alright? Actually, isa lang sa isa sa expose ni Arnie Teves na si Bibot Nolan, di ba? Nakakachika bumbum ko. Isa sa expose niya dyan na yan ay polboronic o supplier, di ba? Base sa kay Congressman Attorney Teves. O, kamusta na yan si Congressman Teves. Diba? Isa rin yan sa ginigipit ng Coting Jr. Okay? At ni Lisa Smugs. Ginigipit. Grabe, puro panggigipit. O, tuloy natin ito ang balitang pulburon. Nagsilbi ng search warrant ang NBI sa suspect sa kanyang apartment kung saan nakuha nila ang hinihilalang polboron na paborito ni Coting sa isang automatic assault rifle na may scope at isa pang handgun ayon sa ulat. O baka ito ay kalaban ni Coting. Hindi ito nagsusupply ni Coting. Baka kalaban na supplier ni Coting. Ibig sabihin, si Coting may supplier, ito kakompetensya. Base sa NBI-NCR, ang polboronic delivery service ng suspect ay isang dekada na raw na nag-ooperate. Isang dekada na. Tingnan natin. Engaged siya sa pagbibenta ng mga party drugs tulad ng ecstasy at Coca-Cola o polboron na paborito ni Bangag. He supplies his polboron merchandise sa mga high-end bars sa Alabang, Bonifacio, Global City at Makati, sabi ng NBI-NCR Regional Director. Natuklasan din ng NBI na nakipagpalitan din ng baril
ang suspect sa polvoron. Ito ay bayad sa kanya ng ibang customer niya kapalit ng polvoron na paborito ni Kuting. Napag-alaman natin na hindi lang armas ang ibinabayad sa kanya, kundi maging mamahaling gamit tulad ng sasakyan. Maharap ang suspect sa kasong paglabag ng illegal possession of firearms and dangerous drug acts na parehong non-bailable. O, di ba? Non-bailable. Pero tingnan mo to ha, yung huli na ulat. Maharap, okay, sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms, and dangerous drug acts na parehong non-bailable. So, sa makatuwid, ang pulburon at ang matataas na armas ay, di ba, sinabi ko naman sa inyo, ay non-bailable. Pero, bakit ito? I-connect na naman natin ang Jotang Ginemes na Kuting, mga palangga, dito sa bangag na balita. Bakit ito pinakawalan si Mark Anthony Sayarot, mga kababayan? O ha? Bakit yan pinakawalan? Kung yan ay non-bailable, bakit pinakawalan at kasama-kasama pa nga, sabi ko nga sa inyo, prior sa inuli, kasama ni Kuting sa kanilang mga travel visit. So iba talaga kapag may kapit ka kay Kuting Jr. o kay Lisa Smugs. Kahit non-bailable, mga palangga, makakatakas ka. O, ito pang isa. O, sino pa ba yun? Ito. O, di ba? Si Chandi Ramani. Remember that Chandi Ramani? Mga hitad. Chandi Ramani, Amit. O yan, non-bailable yan. May mga matataas na kalibre ng armas. Pero yan, nakalaya. O, nahuli na nga. Pero nakalaya kasi inarbor yan ni Robles. So, nakita niyo yung pagkakaiba, mga kababayan? So, kapag may kapit ka, kakilala mo si Kuting at si Lisa Smugs, kahit non-bailable ang kaso mo, ay makakalaya ka. So, kaya nga ang tanong, kailan maaaresto ang mga Jotang Gininang Itech? Di ba? Kailan maaaresto si Lisa? Walang aaresto kasi lahat bayad. Lahat binabayaran ni Bangag at lahat kakonsyaba niya. So, sino mag-aaresto dyan? Eh, di taong bayan. Right? So, yan ang nakikita ninyo. Sobrang walang hustisya sa Pilipinas dahil kapag kasabot ka, kaibigan ka, kahit mahulihan ka ng matataas na kalibre, katulad ni Chandi Ramani, lusot ka. Bibigyan ka pa ng PSG, bibigyan ka pa ng Guardia Civil sa ngalan ng pera ng bayan. Imagine ninyo, gumawa ka na ng kasinungalingan, ay gumawa ka na ng paglabag sa batas, nilagay mo sa peligro ang taong bayan dahil sa mga mataas na kalibre, absuelto ka pa kapag ka-jamming mo si Marcos Jr. Imagine mo nga, balik na naman tayo, pag smuggler ka, absuelto ka. Kasama ka sa state visit at ma-appoint ka pa as special envoy to China. Alright? Since hindi ito masyadong boljakan, so balita tayo, tuloy na tayong balita. Ito na, hot na balita. Mga daga, surot, at may mga ipis pa. May nakita ako, may mga ipis pa. Ang sabi nga nung nila palangga ko, may nag-message sa akin sa California Dolls ay kompleto na raw, okay? Kompleto na raw ang hayop na combo. Di ba may ganyang kanta? Hayop na combo. So anyway, daga, surot, linta, sunod, ahas na yan, dambuhala, kasi kawangis ni Smugs. Nagpahayag ng pagkabahala ang Kamara. Tanginan nyo, may kabakabahala pa kayo. Hinggil sa umano'y mga surot at mga daga sa NAIA, Terminal 2 and 3, na ikinagulantang ng mga pasahero. Ayon sa OFW Party List Marisa Del Mar Magsino, ang insidente ng mga surot at daga ay nakadagdag sa patuloy na problema sa congestion o siksikan sa loob ng paliparan at ang mabagal na daloy ng trapiko sa paligid nito. Actually, Marisa Del Mar, OFW Party List, ang tunay na problema ay kayo dyan sa Kongreso. Kasi kung kayo ay matino dyan, walang magiging daga o ipis o kung anumang mga hayop dyan sa NAIA kung ito ay maayos ang pamumuno ninyo lahat at ng Kuting lahat kayo. Walang magiging ganito kung ang priority ninyo ay para sa taong bayan at para sa hindi mapahiya ang Pilipino.
Dahil ngayon, worldwide na, kilala na tayo, na kompleto na nga daw ang hayop na combo dyan sa Malacanang. Kulang na lang isang dambuhalang ahas, pero hindi na kailangan lumabas pa ang dambuhalang ahas dahil mismo si Lisa Smugs ay representante ng ahas araw-araw. Diba? Yan ang lumilingkis sa ating lahat. Ayon sa OFW Party List, yes, ang mga isyong ito ay hindi lamang nagdudulot ng abala sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa imahe ng ating bansa sa pandaigdigang komunidad. Julul. Matagal na, nung pumasok pa lang si Kuting, ang imahe ng ating bansa dahil sa pulboronic smuggling at pangbababoy ng hinayupak na gobyernong ito, sira na, wala nang magandang imahe sa Pilipinas. Pagpapanalo pa lang sa loto, lahat ay sira na. At hindi pagbibigay ng aksyon o ng atensyon sa pulburon. 'Di ba? Bagsak na o wala nang magandang imahe ang Pilipinas, kundi yung mga kawatan na katulad ninyo. Lahat kayo dyan na nagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi pinaprioritize ang kapakanan ng Pilipino at ng inyong bansa. Lahat kayo ay sangkot at problema na nagdudulot, hindi lang ipis, daga, surot. Lahat kayo ay mga ahas na taksil na lumilingkis sa kaban ng bayan. Ano sabi? Sinabi ng kongresista na bagaman nagsasagawa na ang komprehensibong inspeksyon ang DOTR at Manila International Airport sa buong pasilidad para sa sanitasyon ng paliparan ay dapat panatilihin ang kalinisan upang hindi na maulit ang insidente. Ganito lang yan, mga kababayan. Okay? Kung ikaw ay nasa bahay mo, di ba? Yung bahay mismo, ang bahay mo pag malinis, mga palangga, walang dadapo dyan na mga ipis o insekto. Di ba? Hindi magkakaroon ng ipis ang bahay mo kung laging clean as you go. Laging malinis. Alright? Pero paano nga naman lilinisin yan? Ipaprioritize yung ating airport. Dahil mismo ang mga pamunuan ay walang pakialam sa sa imahe ng ating bansa, ng ating airport. Sabi nga, yan ang port of entry lahat. Diyan, dapat nakasalalay sa pagpasok mo pa lang sa airport, dapat presentable na malinis, mabango, walang mga dugyot na ekstorsyonista sa immigration. At kung matino ang pamunuan na yan at isinasaalang-alang ang kapakanan ng imahe, again, walang mag-aano dyan, walang lalabas sa daga at ipis dyan, mga palangga, o kung ano pa man. Walang surot. Pero actually, yung surot, kung regular, yung kanilang fumigation, kung talagang routinely, diba, regular na chine-check nila. Kasi dapat yan, nag-check yung mga, kahit na yung mga upuan na yan, yung mga ratan-ratan, hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng sabihin, kasi ratan, kasi ganyan. Dapat mayroong toka-toka, di ba? Mga toka-toka, 24 hours siyang operation. O yung pang umaga, check nila muna, mga check nila kung mayroon bang mga daga, surot, o kung ano pa man. Kumbaga, proper monitoring. Pero hindi nga gagawin yan kasi imbis na ibayad dito sa mga trabahador na ito o i-hire yung mga madagdag ng empleyado, okay? O mga trabahador nga para i-check kung ito ba ay malinis, binubulsa nila. Di ba? Ang pera ng bayan. Kaya hindi namamalayan ang mga daga ay gumagapang na galing sa mga pusali na katulad ng mga inayupak na ito, mga pusali, mga giatay. Ano pa? Tangin ng balita to. Bangag na mga balita galing sa mainstream media. Hindi ba, sabi ni Magsino, yung kongresista, okay, iminungkahi rin ng Magsino na ito sa mga ahensya sa pagsasagawa ng malalim na pag-aaral kung ano ang contributing factors sa matinding congestion at pagkakaantala sa loob ng airport, lalo na ang pila sa imigrasyon at halos hindi makagalaw ang trapiko paikot sa NAIA. Hindi nyo na kailangan pag-aralan yan. Tanggalin nyo ang korupsyon. Tanggalin nyo ang palakasan. Tanggalin nyo mga ekstorsyonista. Wala nang aral-aral yan dahil ang problema kayo. Ang problema ang mga
empleyado o yung mga jutang ginimis sa NAIA at sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kahit anong gawin yung pag-aaral, kahit anong mga intervention, holistic chuba-chuchu intervention, 'di ba? The best intervention in the world. Hindi yan i-epekto sa Pilipinas hangga't bulok at ahas o manglilingkis kayo. Kahit anong ilagay mo diyan, not only diyan sa airport, sa Malacanang, babalik na naman tayo sa buwaka ng inang charter chains. Kahit anong mga pagbabago ninyo, anong mga chuba-chuchong inaral sa ganitong paaralan, sa ganitong tanyag na universidad ng Europa, ng Amerika, chuchu, ito dapat ang intervention na gagawin. I-prioritize, dadadadada. Kung kayo mismo ay bulok at mga surot na sumisipsip, kahit anong mga first class o pinakamagaling na pamamaraan para o pag-aaral, para maiwasan yan, kung kayo mismo ay mga daga at surot na patuloy na dumudungis dyan sa airport at sa lahat ng ayensa ng gobyerno, walang mangyayari. Diba? Sabi ni Magsino, hindi ba't pabalik-balik ang problemang ito? Bakit wala pa rin pang matagalang solusyon? Ang tanong, hindi ba pabalik-balik din ang problema dyan sa Kongreso sa pagnanakaw ninyo? Hindi lang pabalik-balik. Everyday ang pagnanakaw ninyo. Bakit hindi nyo masolusyonan? Kaya nga sabi ko mga kababayan, ang solusyon dyan, doon ang ilang mga boto at ang ilang mga giti para matapos na yung korupsyon sa Pilipinas at wala nang magtangkang magnakaw kahit 1,000. Kaya iupo nyo ako dyan ng bonggang-bongga at doon ko ang mga boto nila. Para wala na silang gamiton. Mga nayupak, di ba? Ay, nako, kakahayupang balita ito mga palangga kasi hayop na itong balita natin. Kaya syempre, ano ba mga balita? Ha? Ano? DSWD. Ito pa, problema na naman. DSWD gagamit ng e-wallet sa distribution ng 4-piece cash aid. Hindi na nila pahirapan ang mga taong pumipila. Okay? Well, ito na naman. Uunahan ko na itong balita. So, gagamit na lang ng e-wallet, tapos ang bibigyan na naman ng mga tiwali sa DSWD, yung mga kamag-anak nila, yung mga ATM na yan. Kawawa talaga kayo mga palanggano, yung umaasa sa 4-piece at umaasa yung kahirapan ng buhay. Hindi ko naman masisisi, no? Minsan hindi sabi nila, di ba, tama ba na aayudahan natin ang mga indigent? Okay, yung mga wala, salat talaga, walang pera. Dalawang sagot yan yes or no. Di ba? Yes, kasi kailangan nila ng tulong kasi wala silang opportunity dahil nga hindi sila makapagtrabaho dahil walang livelihood programs na ibinibigay ang buwaka ng inang gobyerno ni Kuting kasi mas gusto nilang magpapalimos na lang ang taong bayan para gamitin nila sa eleksyon. Di ba? Kawawa talaga kayo. Or no, wag bigyan ng ayuda para turuan na maghanap buhay ang mga tao. Hindi na umasa ng umasa sa kanila, sa gobyerno. Kaya nga yes and no Okay, fine. Sige, wag natin bigyan ng ayuda. Okay? Okay lang yan kung ang gobyerno ay nagre-reach out sa inyo, sa inyong mga barangay, o ikaw si Mother 1, Mother 2, o Family 1, 2, 3, o wala silang trabaho ngayon, sila ang priority ngayon. Titignan, i-verify sa kanilang mga komunidad sa barangay, ano bang skills ni family ni Minda, kunyari, ni Lorna, ni Juan, ni Pedro, di ba? Ano bang mga skills nito? Ano bang pwedeng gawing opportunity, livelihood para sa kanya? Let's say, for example, si Minda ay magaling magtahi o kung ano man na pwedeng gawin. So, mag-create ngayon ng jobs ang gobyerno at ano ba ang resources nitong komunidad na ito. Na example na natin dati, kunyari maraming buko, maraming sugarcane. Yan, tama, tubo, di ba? Maraming ganito, maraming ganyan, maraming mga isda. Wala silang means kung paano nila i-improve ang paggawa ng, let's say, pagsasardinas, paggagawa ng mga minatamis na ganito. Mga ganun ba? Walang suporta kasi ang gobyerno. Paano dapat yun ang tinutulungan sila kung paano maging innovative, paano mag-isip na palaguin ang kanilang mga resources within the community. Kaya naman, kung ganitong klase ang thinking nating gobyerno, wala na itong mga Gcash, mga 4-piece na ito. Kasi
ang mga tao ay magsumikap para magtrabaho kasi nakikita nila na ang gobyerno ay tinutulungan sila para mag-generate sila ng sarili nilang pera, hindi sila umasa. Alam niyo ba, napaka-degrading. Mga kababayan, hindi ko na nabasa yung balita. Siyempre dapat yung puso ko ang pairalin, di ba? Alam niyo mga kababayan, kung paano maging you know, ano yun? Nakakatunaw ng pagkatao na lagi ka na lang nanghihingi. Alam ko yun din yung nararamdaman ninyo eh. Yung pupunta ka every month, yung 4-piece na yan, every month, di ba? Pipila ka, para ka nagmamalimos. Ayaw ko ng feeling na ganyan. Ayaw ko ng pakiramdam na pumipila ka kasi wala kang pera, wala kang makain. Masakit yan sa dibdib ko, mga palangga. Masakit yan na parang ang tingin mo sa sarili mo parang wala kang silbi. Di ba? So ngayon, ang tanong, kasalanan. Hindi lahat ng mga mahirap kasalanan nila kung bakit kayo ganyan. Kung bakit kayo ay umaasa sa 4-piece. Hindi nyo kasalanan yan kasi kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayong galing, kanya-kanya tayong approach sa buhay. Hindi ko naman sinasabi hindi kayo magaling. Di ba? Kanya-kanya tayong tapang. The point here, mga kababayan, kung ang isang komunidad na ito, kasi kaya nga tayo may mga barangay officials, di ba? Sila yung mag-ano sa inyo, sila yung parang mga tatay, nanay dyan, na i-determine nila na yung nasasakupan yung barangay, kunyari ako, barangay 183, kunyari ako, ilan ba ang demographic, ilan ang tao na nasasakupan ko? O meron akong 5,000 nasasakupan. So, ika-classify mo yan. Ito yung 2,000, okay naman sila, nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Itong 3,000, ang grupo nila is ganito, ganyan. So, tututukan mo yung pinakakawawa. Doon ka tututok sa pinakakawawa. Bibigyan mo sila ng oportunidad kung paano sila tulungan para tumayo sa sarili nilang paa. Kasi hindi lahat nakapagtapos ng pag-aaral. At hindi naman nagigauge, ang galing ng tao at ang diskarte ng tao kung ikaw ay nakatapos ng pag-aaral. Maraming mga nakatapos, di ba? Yung iba dyan, cum laude pa, jobless. Pero ako naniniwala ako na daig ng madiskarte ang matalino. Right? Daig ng madiskarte. Kasi I know a lot of people na nung college, high school o elementary, nag-excel sila, top 1, cum laude, Pagdating ng pinaka-actual na laban ng buhay, jobless sila. For so many reasons. Yung iba gusto mataas kagad ang pwesto. So, daig ng madiskarte ang matalino. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yung motto ko, yung bata pa lang ako, yan. Kasi kahit na cum laude ka na nagtapos ka, o ano man ang tinapos mo, mga palangga, tatalunin ka ng isang masipag na kahit magbitbit ng mga paninda. Di ba sinabi ko sa inyo, nung umuwi kami ng Davao, sa storya na naman, storya ng buhay, na nasa Pilipinas pa ako, na supposedly nasa Davao kami magstay for the rest of, forever. Na dapat mag-start kami ng business, mga ganyan. Yung mga ganong drama sa buhay. So, umuwi kami ng Davao, kada long story short, hindi nag-work out. So, bumalik kaming Buena Familia sa Maynila. Nag-resign ako sa work noon. Bigla ako naalala. Nag-resign ako as medrep noon kasi akala ko okay na kami na konting ipon, So, pagbalik namin ng Maynila, wala na kaming pera. Okay. Wala pang bayad ng apartment. Hirap talaga, as in bongang-bonga. Kailangan, di ba, sa Pilipinas, mag-apply ka ng trabaho. Pag nag-apply ka ba ng trabaho ngayon, pag natanggap ka, may pera ka na? Wala. So, syempre, sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Kaya dun ako, kasi may akong magluto. Kaya ang ginawa ko, mga palangga, dun sa area namin, okay, sa lugar namin, syempre, salesperson ako pinagpupuntahan ko personal yung mga beauty shop, parlor, ahensya ng gobyerno ng mga maliliit, may mga office dyan sa mga gilid-gilid, bangko, lahat yan pinagpupuntahan ko. Sabi ko gano'n, ako si Palangga, sabi ko nagluluto ako ng ganito, ganun, ma'am, order na kayo. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. So, nag-deliver ako ng ganyan. Tapos yung mga, yung mga mekaniko, kaya love ko kayo mga Palangga, even tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga takatambay doon na nagpapagawa ng mga sasakyan nila. Chinichika bum-bum ko. Sir, sabi ko, ako si Palangga, ganyan-ganyan, nagbibenta ako ng ganito, ganyan-ganyan, chuchu-chuchu. So, yun, nag-start kami, makabangon muli. So,
Walang arte-arte, 'di ba? Kasi yung iba lahat yung pinag-aralan nila lalagay nila sa ulo. O dapat ano ko, graduate ako ng ganito. Ako yung pinakamatino sa klase namin, da. 'Di ba? Balita 'tong samot-sari ano, pero may ganitong chika. Pero kasi real life story 'to mga palangga. So, alam niyo ba nung tanong ano na yon, yung mga panahon na yon, 500 1,000 lang yata ang pera namin no'n. Sabi ko, "Paano ko ba 'to palaguin?" Eh, nung mga time na 'yon, nagsimula ako sa konting paninda-paninda hanggang sa naging bonggang-bongga na. Hanggang sa yun na, naka-move on ka, nakapag-start ka uli. So, gano'n yung buhay. Kaya daig ng madiskarte ang matalino. Kung matalino ka na at madiskarte ka pa, aba, ikaw na, bukod pa, tanging pinagpala ng Diyos, 'di ba? So again, balik na naman tayo sa issue ng korupsyon at pagnanakaw. Sabi ko nga, hindi lahat tayo malalakas ng loob. Hindi lahat kayang makipagbombahan, jugjugan sa kalaban katulad ko na parang pag umaharang-harang ka sa akin at apihin mo ako, tatama talaga itong kamao ko sa'yo. Hindi lahat tayo ganyan. May mga makababayan tayo na malumhing lang, ayaw nila ng gulo, cool lang sila. May mga ganoong kaibigan eh. Ayaw ng diskusyon, ayaw nila ng mga another story, okay? Meron akong family member, ayoko nang kasi pinapagalitan na ako, binubuking ko daw sila. Meron akong family member, okay? Family member talaga eh. Kunyari sisingilin ka, kunyari, di ba, pag namili ka, mga ganyan, o whatever, mga transaction, yung, hindi, dapat ako kasi tinecheck ko lahat, resibo and everything, na baka niloko ko, overpricing, sa kahit saang bagay yan mga palangga. Grocery, transaction, whatever transaction, ganyan ako. Kasi tinecheck ko, yung family member ko laging deadma lang siya. Na parang, sige, bayad ng bayad. Ako hindi. No! Huwag kang magtitiwala kasi mamaya, ito, ganito, ganyan. Niloko ka na. Tapos kunyari, nalaman niyang niloko siya. Sa halagang 100 piso o 50 pesos, mga ganyan. Iba-brush off niya na yan. Hayaan mo na, makipag-away pa tayo, ganyan. Sabi ko, no. Gusto kong makipag-away. Niloko tayo ng 50 pesos, no. Niloko tayo, hindi uubra sa akin yan. Makikipag-away ako sa halagang piso, 2 piso, kung niloloko. Pero sabi ko na ganito, kung hingin mo sa akin dahil, ay, pasensya ka na ma'am kasi kailangan ko ng pera, ibibigay ko sa'yo. Pero lolokohin mo ako ng piso, maghahalo ang balat sa tinalupan. Yun lang. Ay, basahin na natin yung balita. Eh, wala, it's istoryang kahirapan kasi ito palangga eh. O, balik na tayo. Kalain mo. 4 piece. Kaya nakakaawa din talaga mga kababayan natin. Sisimula na ng DSWD ang nagamitan ng e-wallets para sa mga benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Naniniwala kasi ang DSWD na ang paggamit ng e-wallets ay mas makakatulong sa mga benepisyarong matatagpuan sa geographically isolated and disadvantaged areas. Salungat sa ATMs na kailangan pa nilang magpunta sa bayan. Yung e-wallet is like GCash, right? Yeah, got you. Okay. You know what? Hindi ko na to babasahin ang kadyotahang balita kasi mas gusto ko mag-boldjack kasi 'di ba ito samot-saring balita natin boboldjackin. Lahat ng mga sinasabi dito ng DSWD ang ganda. Para hindi na mahirapan, kasi walang access sa bangko, kaya yung e-wallet na ganyan, mga GCash na ganyan, napakaganda pakinggan. Ang question nga, paulit-ulit ko sasabihin, ito ba, itong mga taong ito na nabibigyan sila ng GCash o GCash nga or e-wallet na tinatawag, ito bang mga taong ito ay legitimate na sila ay mga beneficiaries nitong 4 piece na ito? Definitely, yes yung iba, pero ang karamihan ay mga bogus na pakana ng mga buwakang tiwali sa DSWD. So anong punot dulo nito? Again, si Kuting at Ahas pa rin, tayo ang ending kasi sila yung namumuno. Kasi nga wala silang Wala silang drive para pagbaguhin o iayos ang ating bayan. So everyday sila topic natin kasi huwag natin sila tigilan, mga hinayupak na to. Pinagluloko na naman tayo. O ito, usapang OFW na naman to. O ito, mag-ingat kayo palangga. Pag-aalok ng mga Pinay sa social media para magtrabaho sa ibang bansa, ikinababahala ng DMW. May tuturing na illegal job offer ang post sa social media ng ilang Pinay na inalok para maging domestic helper at health worker sa abroad ayon sa Department of Migrant Worker.
Sa video mula sa Instagram account, makikita ang ilang Pinay na nagpapakilala at inilalahad ang kanilang kakayanan para kunin sa trabaho. Nakasaad sa description ng social media account na isa umanong kumpanya na naka-base sa Dubai at nagpapadala ng Filipino housemaids, nannies, may drivers, caregivers at nurses. Makikita sa video ang mga Pinay na naka-uniforme habang inilalahad nila ang kanilang mga kwalifikasyon. Wala rin naman ng lisensya ang recruitment agency na konektado sa nasabing account na nasa social media na kabilang sa mga requisitos para makapagpadala ng mga Pinoy na nais magtrabaho. Payo ng DMWD, huwag pumatol sa mga gantong online job offers na may peligro sapagkat hindi dumaan sa legal na process sa panig ng batas ng Pilipinas. Okay, tama naman yan. I'll comment about that. Eto payo ko lang sa inyo. Para sa akin, it's okay na makipag-usap kayo sa mga Pilipino na gano'n kasi baka kasi may magandang opportunity. Pero pag may malaki ng involved na pera, okay I have a story again. Pag may malaki ng involved na pera na magbayad ka ng ganito, ng ganyan, ano na yan, red flag na yan. Huwag ninyong pasukin yan. Okay? Huwag ninyong pasukin yan, mga palangga. I'll tell you a story before ako nag-Amerika. You want another story of my life? Nung ako, bago ako nag-Amerika, syempre, nagre-research ka kung saan ka pupunta. May in-applyan pa nga akong au pair, nanny. Yun ba? Yung sa Belgium ba yun? Kasi may kaibigan, may classmate ako sa Belgium. Okay, nauna siya doon. Diba? After namin mag-aral, nauna siya doon. So, mga palangga, nag-apply ako ng mga au pair na ganyan. AUPAI. Tama ba? Tama ba ang pagkas ko? Au pair. Parang nanny. Oh. Ngayon, kapalit nun, pag-aaralin ka, nag-aaral tapos nagtatrabaho. Kaso parang ganun yung description. So, eto na, nag-apply ako bago ako no placement fee dapat, sabi ni Romeo. So, nag-apply ako ng bonggang-bongga bago ako mag-Jamaica. Aba, ang sabi sa akin ng Jutang Jinina, meron na raw akong ticket. Ano ako tanga? Sabi sa akin, meron na raw akong ticket sa aeroplano, meron na raw akong trabaho, magbabayad na daw ako. Sabi ko ganun, asan yung visa ko? Hindi mo, kumbaga, actually, nag-send ako palangga ng aking information. Okay? Nag-send ako sa kanila ng information kasi kailangan, mukhang legit yung website. Kaso lang, nung sinabi na sa akin, may ticket na ako, how come na may ticket ako, wala akong visa? How come na magbabayad ako na wala akong visa? So, yun yung mga red flag. Okay? So, hindi ako natuloy doon. Okay? So, bago ako nag-Amerika, although, mga kababayan, pumasok ako dito as tourist visa. You know the story already. Naikwento ko na yan paulit-ulit. Si Ma'am Parvina nandito, Ma'am Lynette, di ba? Andyan ka. So, paulit-ulit ko lang kinuwento dahil sabi ko nga, take one lang ako sa US visa. February, hindi ko makalimutan, January, pumunta ako ng Hong Kong, China, Macau para makapagpatatak ng bongga-bonggang passport. Then, pagdating ng February 25 yun. February 25, akala ko, first interview ko, akala ko holiday. So, open pala yung, yung embassy, yung US embassy. So, na-miss ko yung interview ko. Sabi ko, siguro, may purpose ang Diyos, So, nireschedule ako March 5. So, pagdating ng March 5, take one ng ang lola ninyo. Bonggang-bongga. So, already. March, April, May, June. So, pagdating ng June, okay, lumipad na ako ng bonggang-bongga. Pero prior to that, may mga nakausap ako. Okay? May nakausap akong Pilipino from Ohio kasi di ba ang land ko is Los Angeles, kaagad ng bonggang-bongga. So, sabi ko, tignan ko lang muna kung anong eksena sa Amerika. Diba? Kung pwede ba ako magstay or what. Pero ang intention ko talaga is, magstay. So anyway, may nakausap akong Pilipina. Okay, tandaan nyo to red flag to. Taga Ohio. So, binigyan nyo yung address na sa akin. Doon daw ako magtrabaho. Alam mo magkano in-offer yung sweldo? $3.50. $3.50. Okay, that was almost more than a decade ago. Okay? So, syempre, dahil ako, although may mga friends ako sa LA talaga, mga klase ko. Alam ko na kung saan ako pupunta. Kaya lang, naghahanap ka pa, baka may better ganyan-ganyan. So, pagdating ko sa LA, mga palangga, pagdating ko ng bonggang-bongga sa LA,
Tinawagan niya ako, nasabi niya sa akin, dito ka, ganito yung accommodation, ganyan-ganyan, bibigyan ka ta ang dami mga promises talaga. So, syempre tinitimbang ko, tapos ginugel ko. Palangga, nakakatakot yung bahay nila. Parang akala mo haunted house na, akala mo pwede ka nang patayin ng bonggang-bongga doon. So, kinukulit ako noon na dito ka, ang daming mga promises. Kahit kababayan mo, kahit nasa Amerika, nasa Europa, nasa Canada, mag-ingat ka talaga. Mag-ingat kayo sa mga pangakong nakakalula. Kasi pag pinangakuha na kayo ng mga pangakong nakakalula, red flag yun. Hindi ako natuloy doon. So, di ba? Nasa California ang alindog ko. Sabi ni Ruth Rodriguez, huwag kayong magtitiwala mga palangga. Alam ko, dumarating sa moment natin na desperado tayo eh. Gusto nating makalayas. Ikaw ba naman, tignan mo nga dyan sa Pilipinas, yung kuting ahas na yan, putang ina, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Tapos kayo, gusto nyong umalis kasi wala kayong job opportunity. Kahit na desperado tayo sa buhay natin, huwag nyo po ibenta ang inyong kalabaw. Huwag nyo ibenta ang inyong mga lupa. Huwag nyo ibenta ang mga ari-arian ninyo, mga savings and everything ng mga anak ninyo. Huwag nyong isusugal yan. Kasi kung totoo yan, eto ha, lalo na mga kababayan natin, kung totoo yan, natutulungan ka, na makaahon ka, hindi ka sisingilin ng mahal. 'Di ba? Kasi kung ako, let's say for example, sasabihin ko sa'yo, Kane, o Kane, okay? Pag sinabi ko sa'yo, oh, eto may trabaho ka dito, ganyan, 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 may kakilala ako. Posible kasi yun eh, na may kakilala ako na ganito na ganyan. Pwedeng ayusin yung papers mo. Maraming ganon. Pero sa Amerika, medyo mahirap, mga palangga. You know? But just for the heck of the conversation, ilalatag ko sa'yo. O ito ha, Kat, tutulungan kita ha. Ito kakilala ko si Mrs. Smith, kunyari. O, transparent. Kung kailangan mo bayaran yung ito, ganyan, mga processing, chuchu, transparent. Pero palangga, pag hiningin ka na, ay, kailangan mo muna magbayad ng ganito. Yung ticket, red flag yun. Huwag ka magbabayad ng ticket mo na wala kang visa. At kung magbabayad ka ng ticket mo, dapat ikaw ang magpa-purchase sa ticketing office, then, kompleto na yung visa mo. At what? Irereklamo mo sila. I'll tell you another story about this. Kasi OFW to eh. Okay. Yung jowa ko ng bonggang-bongga. Okay? Na-jowa ko pa rin. Ang jowa ko ng bonggang, nasa Pilipinas kami, binili ako siya ng tanning. Okay? Sa kahirapan ng buhay, di ba? Sabi ko sa kanya, pag hindi ka nag-abroad, goodbye ka na. Sorry ka na lang, maghiwalay na tayo. Lumalaki ni mga, hindi, pero totoo to. That's me. Sabi ko, ganun ang buhay natin sa Pilipinas. Kahit ako, yung mga heels ko dito, na upod-upod na. Ito pa rin ang buhay natin. I think kailangan natin mag-abroad. Isa sa atin. Okay? So, siya ang nauna. Papuntang Malaysia ang lolo mo. Okay? Ang offer, during that time, I think 30,000 pesos ang sweldo niya. Okay, sa company na pinasukan niya. Palangga, nagbigay kami ng kung di ako nagkakamali, 1 month actually 1 month, 25,000 siguro. Yung binigay niya doon sa agency, sa Cubao yon. Jutang Genemes, 1 taon na hindi nakakaalis yung jowa ko. Okay? Sabi ko, ano ba yan? Busy kami. May business kami during that time. Maliit lang naman na negosyo. Busy ako. Talagang kayod marino ang halindog ko. Sabi ko, ano ba yan? Pero ganito talaga ako sa personal. Ano ba yan, palangga? Ano, aalis ka pa ba? O ako aalis? Ganon talaga. Siga ako eh. Ano ba yung ina-applyan mo? Sabi ko, baka naloloko ka na dyan. Ganito, ganyan. Siyempre, pag marami kang ginagawa, hindi mo naman natututukan yung jowa mo na kung ano. Siyempre, kanya-kanya kayo, di ba? Nagkakwentuhan kayo habang chuchuchakan. Pwede yung mga ganon. Ano na ba ang mga eksena mo? Sabi ko, mag-iisang taon ka na. Sabi ko ng ganon, tawagan mo nga yan, ganyan. Ano daw, may job order na. So that time, may moment kasi ako na very, may nagbubuhos ako ng oras. Sabi ka na yan, buha ka ng inang yan. Ano yung agency mo? Sabi ko, kunyari, Mambubudol Agency. Tinawagan ko Malaysia. Tinawagan ko ang labor ng Malaysia. Sabi ko, you know what? Sabi ko, may jowa, his agency told us that he has already the job order, chuchu. Basta ganyan. So, long story short, walang job order. Nakwento ko na yata ito, di ba? Walang job order. So, lusob kami ng bonggang-bongga doon sa agency sa Cubao. Di pinuntahan ko ng bonggang-bongga. Binigyan sila ng ultimatum. Kausap ko Vice President.
na mukhang sindikato talaga. Tapos ayaw niya ibigay yung pera kasi, ayoko nang lahat ang mga eksena. Pero sabi ko, pag hindi mo isunoli ang pera namin, kasi pera ko yan. Sabi niya, bakit daw ang bunganga ko daw hindi makontrol? Hindi naman daw ako aplikante. Wala kang pakialam sa bunganga ko. Isoli mo ang pera mo. Or gusto mo, wala pang social media nun palangga, gusto mong mag-media tayo? Gusto mo, isigaw ko to sa buong mundo ang panloloko ninyo? Tapos naka-alarma ang gwardiya. Sabi ko, Manong, huwag ka makialam dito. Sabi ko na gano'n. Yung gwardiya, huwag ka makialam dito, Manong. Madadamay ka dito. Sabi ko, yung amo mo, manloloko. Eto, sabi ko, ng 1 taon na nag-apply, sinabi, ganito, ganyan, binuloko yun. Dinala namin yun sa SEC. Kasi ba may bond yan, yung mga agency na yan. Dinala namin ang problema sa Security and Exchange Commission. Nireklamo namin ng bonggang-bonga yan. Alam niyo naman sa Pilipinas, tangay ng kaso, pabalik-balik. So we decided na hindi na namin natuloy. Pero nabawi namin yung pera. Ang daming issue ko sa buhay, mga palangga. Dito kayo lang may issue sa buhay. Yun. Oh, another story, may cousin. Domestic helper ang kanyang inaplayan. Papuntang Hong Kong something ba yun? Okay? Kababayan niya mismo, kapitbahay niya yata ang nag-recruit sa kanya. I think distant relative pa yata namin. Niloko, di ba? Niloko. Hong Kong lang yun pupunta. Ang dami mga kachuchucho. Ayoko na ikwento lahat, pero dahil sa alindog ko, nalaman ko. Imagine ito pinagbabayad. Nagla ko naalala. Pinagbabayad siya. Cubao din yun. Green something. Something Evergreen, yung pangalan ng agency. O biglang pumasok sa isip ko. Yung pinsan ko, tumira sa amin kasi pupunta daw ng Hong Kong. Alam ko, sabi ko, pinsan, alam ko na gusto mo makaahon sa buhay, pero i-check natin yung agency. Baka mamaya, kapiki-pikian. Imagine mo, domestic helper lang aapalaya niya, i-training daw siya sa Mount Hibok-Hibok, somewhere in Rodriguez Rizal. Basta may mga bundok-bundok doon. Tapos hindi siya pwedeng tawagan kasi doon makaka-istorbo. Magluluto ka lang, maglilinis ka lang ng bahay. Diba? I-train ka ng ganyan, hindi ka pwedeng tawagan. Doon palang red flag na. So yung pinsan ko, dahil gusto niya talaga makaalis, sabi ko, concern lang ako. So, meron siyang, pinagbentahan pa yata ng auntie ko yun, ng mga kalabaw nila. So, 30,000 pesos din yon, 20 or 30, basta whatever amount, basta mga ganun. Kailangan ibigay as what? Placement fee. Sabi ko sa kanya, kasi walang account yung pinsan ko, I have business account during that time, business person. So, ngayon sabi ko sa pinsan ko, ganito na lang, para maging safe ang pera mo, ganito. Ibigay mo sa akin yung pera mo, sabi ko, i-deposit natin sa business account ko, then i-issuean ko ng cheque, yung jotang gini ng agency na yan. Sabi ko gano'n sa kanya. Issuean, kasama ako, karay-karay ko siya. Ay, eto na. Nasa agency na kami. Ay, ako po si Maharlika. O, ganyan. Ako po ay pinsan ni ganito. Pinsan ko po yun. Ganyan. Sabi ko, magbabayad na po kami ng placement fee. Siyempre, bait-baitan ako sa una. Gano'n naman ako eh. Nagbibigay tayo ng respect. Mabait ka kunyari. Kapag pag binaboy ka na, tsaka mo buboljakin. Sabi ko gano'n. Sabi ko, magbabayad na po yung pinsan ko po kasi ito, gagamitin ko na lang po yung cheque ko. Alam mo ang sabi ng hinayupak, tandang-tanda ko to mga palangga. Hindi kami tumatanggap ng cheque, ganyan. Kasi ganyan, dapat cash daw. Ay, nagpantig ang lahat ng dugo ko umakyat sa ulo. Tapos kinausap ko yung pinsan ko kasi hindi naman ako ang decision maker siya. Sabi ko, sabi ko gano'n palangga, sabi ko, narinig mo, bakit ayaw tumanggap ng cheque? Red flag yan. Walang negosyo na matino na walang checking account. Medyo mas bata kasi sa akin yung pinsan ko. Nakita mo, sabi ko na gano'n, sabihin mo kay mama at papa mo, kasi mama niya gusto rin makaahon, mag-abroad. Sabi ko, ilatag mo. Ito, cheque, ayaw tanggapin. Imagine mo, ang problema, ang isa lang ang issue natin, humaba ito. Pero kasi true story ito mga palangga. Sabi ko, hindi ayaw kitang makaalis. Number 1 red flag. Iti-train ka doon sa Mount Hibok-Hibok, bawal ang telepono. Kung pinatay ka doon, paano ka namin nahanapin? Okay. Nakapag-aral tong pinsan ko Nakapag-aral, nakapag-kolehiyo ito. Vocational course siya nung time na yun, nakagraduate naman ng lola mo. So pangalawa, ayaw tanggapin yung cheque natin. May pondo naman yan. Nakita mo naman, kako, dineposito natin yung pera, ayaw tanggapin, wala daw sa checking account. Sabi ko, nakapag-aral ka. Open your neurons palangga.
Explain to your parents na ito yon. To cut the long story short, mga kababayan, di ba? Nakwento mo na yan, sabi ni Ma'am Parvina. So, I'm telling the truth here. Kasi real life story to, hindi mo pwedeng i-invento to. Ayan, si Ma'am Lynette, alam na alam niya. So, yun na nga, palangga. Hindi siya natuloy sa Hong Kong. True enough, mga manloloko. See, red flag yan. Tandaan nyo, mga OFW. Kayo, mga nangangarap. Kahit desperado tayo, huwag tayo lalong magkapadesperado. Kasi once na ibigay mo ng pera, wala nang balikan. Kapag sinabing magbayad ka ng cash, red flag agad yun. Dapat may paper trail. Kung mayroon kang kaibigan, dito kasi sa Amerika, or manager's check. Alam nyo ba yan? Pwede kang pumunta sa bangko, bumili ka ng manager's check. Di ba? Para lang may ebidensya ka, huwag ka magbayad ng cash. Tandaan nyo to. Pagdating sa business transaction, kahit sa Pilipinas, di ba, kung gusto mo may paper trail at may habol ka, lagi kang maging sigurista. Huwag ka bigay ng bigay. Binenta mo yung kalabaw mo, tapos ibibigay mo lang ng cash na ganyan. Kaya yung pinsan kong yun, nailigtas ko siya sa kapakanan. Yeah, manager's check, Commander Aguila. Pag cash talo ka, totoo yun. Imagine mo, binigyan ko siya ng check, yung hayop na yun, Evergreen something yun, yung pangalan ng agency. Ayaw niya magtanggap. Sabi ko, mga manloloko. Di ba? Yun mga battle ko. Kasi katulad nyo rin ako na nangarap, desperado sa Pilipinas na sa jutang ginin ng puwaktang genemis ng mga magdanakaw sa gobyerno. So gusto ko makatakas sa kahirapan. So imagine mo, gusto natin makatakas sa kahirapan, tapos mismo yung nasa Pilipinas, gusto na tayong pagkakitaan. Kung binayad ng pinsan ko, ano yun, di umiyak-iyak siya. Kasi true enough, yung mga sumunod doon, naloko talaga. Wag kayong magbayad ng cash. Kahit wala kang business, wala kang checking account, or wala kang bank account, pwede kang pumunta sa bangko. 'Di ba? Humingi kayang managers, magtanong lang kayo. Dapat kasi sa atin, maging madiskarte sa buhay. Huwag kayo mahiya. Yan ang problema sa atin, kapag hindi ka napag-aral, galing ka sa probinsya, nahuya ako, kasi gusnay yung beauty ko. Pag pumunta ka sa bangko, parang akala mo tataas sila. Ganun kasi sa atin, naka-uniforme ka lang, nakapang sales lady na pang-uniforme o sa bangko. Ang iba kasi ang taas ng tingin sa sarili nila eh. Na parang ikaw, gusnay-gusnay ang damit mo, galing ka ng probinsya. Ang tingin sa'yo hindi ko nila lahat. Ang tingin sa'yo ni sales lady, dahil parang may daldala kang mga bayong, parang isa kang mababang uri. Tingin sa'yo ng mga banker, isa kang mababang uri. Baguhin nyo yan eh. Banker kayo o whoever you are, baguhin nyo yung treatment nyo sa tao. Kasi kitang-kita ko yan nung ako'y nandiyan. Kaya nga pinagbobolja ko yung mga yan. Pinag-aaway ko yung mga yan kapag nakikita ko. Tuloy na balita natin, Nyeta. Buhay ko na to, Pero kasi learning yon mga palangga. Imagine nyo, pinag-uusapan na natin, DMW. Ito na lang tayo, artista naman. Another scam ito. Okay. Sherilyn Reyes na swindle ng 35 million. Hindi pa fully paid hanggang ngayon. Alam mo, kilala niyo si Sherilyn Reyes? Artista siya, nagbebenta ng mga bag. Alam mo, nung siya ay kainitan, nag-inquire yata ako sa kanya. Wala lang, nag-inquire lang ako, pero wala naman akong pambili. Gusto ko lang makimarites. Gusto ko malaman kung magkano yung mga bag. Yes, kilala niyo yan, so na-swindler siya. Okay, ito. Na-swindle ang lola mo. Okay, namulubi ng 5 taon daw. So, itong malupit. 35 million. Halos 5 taon na nung na-swindle si Sherilyn Reyes, pero hindi pa rin niya bayad sa mga investors and client niya. Literal na namulubi sila ng mister niya na si Kristan nung na-scam o na-swindle sila. Grabe, Pero ang talagang nagpabaon sa kanya ay ang interest sa mga loan niya sa negosyo. Kasi noong 2019, na-swindle nung pandemic. Tapos noong 2021, nagkaroon daw siya ng show. Na-swindle siya noong 2019. Okay? For 35 million. So, noong 2021, nagkaroon daw siya ng show. 2020, isang show lang. 2022, may show din siya. 2023, may show din siya, isa lang. So, sabi niya, sa sobrang laki ng na-swindle sa akin, sa tingin nyo kaya, sa 3 show, okay, sabi niya, ay makakaahon siya sa 35 million na na-swindle sa kanya. So, ayon sa host o kay Reyes, siya ay nagbibenta ng mga Hermes bag, diba? Mga hard to find item. Pero naloko siya ng doktora. Sabi niya,
Pero naloko siya ng doktora na naging regular client. Kaya mo, sabi ko sa inyo doktor na ito. Manloloko. How much for ang presidente niyang budol? How much for si Abugagang Lisa? Doktor na to, nang loloko pa ng kapwa. 'Di ba? Kung sino pa nga nakapag-aral, siya pa ang mga manloloko, siya pa ang mga demonyo. O, sabi ni Sherilyn, isinanla pala ni Sherilyn ang isinanla pala nito ang mga kinukuhang bag sa kanya sa isang kilalang pawn shop hanggang marimata ang mga ito, kaya siya ang nagdurusa sa pagbabayad ng mga nasabing mga bag na milyon ang halaga milyon ang halaga ng isa. Okay? So, sa makatuwid, mga palangga, 35 million. Okay, basahin ba ba? Ano bang chika? Nabasa ko na to actually. Okay? So, ikinaso niya to, nasa DOJ. Mag-comment tayo. Nagbebenta siya ng bag. Naloko siya ng doktora. Nasa Amerika na raw ngayon yung doktora na ito. Kasi, binibigyan niya yung bag, tapos sinulog-ulugan, yung pala sinasanla na. Mga ganyan drama. Grabe, ano? Okay. Speaking of business, kaya ayoko ng negosyong utang. Tandaan niyo, mga kababayan, huwag kayo magninegosyo ng utang. Dahil malulubog kayo sa utang. Kaya mas gusto ko magtinda ako ng kikiam, ng hotdog, at least pagkatapos ko magtinda, may cash ako. Okay? Huwag kayo tumulad kay Lisa Smugs. Kay Kuting. Okay? Na inutangan ang mga grupo ng mga negosyanteng Chinese. Di ba? Nag-ipon-ipon ang mga Chinese businessmen sa Binondo. 100 million ang kinuha ni Kuting yan. Yan ang isa sa mga bukelya ko sa inyo, ayon sa ating source. Di ba? During that time, bago mag-campaign, tapos hindi na binayaran ni Lisa Smugs. Yan, isa yan. Kaya huwag kayong nagpapautang. Ako, hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, mga palangga. Akala nila siguro, kasing yaman ko si, 'di ba? Kasing yaman ko mayaman ako, kasing yaman ko si Elon, 'di ba? Yun ang tingin sa akin ng ibang makakilala ko, kamag-anak ko. Hindi sa dahil ayaw mo magpautang. Gusto niyo ba ng real life story? Hindi porket nagbabakasyon kami, o like ako, lagi ako mga dramatization. I have budget for myself. Pero I don't have budget sa lahat ng mga taong nangungutang sa akin. Kasi imagine mo palangga, sa dami mo ring tinutulungan. For sure, di lang naman ako dito. Casey, hindi ko na isa-isahin kung sino-sino mga tinutulungan ko. Commander Aguila, thank you. Yeah. Hindi na natin isa-isahin, lalo ng mga OFW. Kaming mga OFW o mga imigrante sa labas ng bansa, akala nyo bonggang-bongga kami. Yes, bonggang-bongga talaga ako. You know, cash is good, sabi nila. Well, kahit naman nasa Pilipinas ako palangga, mahilig talaga ako magdamit, 'di ba? It's not about dahil nung nasa Amerika ako, nag-iba na ako. No. I'm the same person. Kahit na ang damit ko ay divisoria lang o 3-10 lang ang damit ko, kaya kong i-carry ng bonggang-bongga yan. At magmukha ako ng bonggang-bongga. Hindi porket nag-damit ka or nagdrama ka, ano ba pinag-uusapan natin? Okay? Nagdamit ka, na ganyan ka, may ano ka na, mahirap ka na. Magmukha kang mahirap, magmukha kang gusnay-gusnay. No. Dress, di ba? Sabi nga, dress to success. Okay, balik tayo. Kaming mga OFW, kaming mga nasa ibang bansa, once na mangutang kayo, pag sinabi namin wala kaming pera, wala talaga kaming pera. Kasi, alam mo kung isa-isahin namin yung mga bills, baka hindi nyo kayanin. Lalo na dito actually hindi exemption sa Amerika, sa Japan, o sa Asia. Kasi pare-pareho lang naman tayo nagbabayad ng bills. It's the same thing sa Pilipinas. Bayad ka ng bahay, bayad ka ng kotse, insurance. Pati bunganga ko may insurance. True. Di ba dito? Insurance, kotse, home insurance. Tangay na mga insurance yan sa Amerika. Health insurance, life insurance. Yung kachika ko nga, naku, palangga, yung insurance ko, na-delay ako, magano'n. Bunganga insurance. Lahat insurance. Di ba? Lahat hirap na hirap kami. So, kung ako, may mananghingi sa akin, hindi na ako nagpapautang. Kasi unang-una wala akong may pautang sa inyo. If I will give you something, $50, hindi ko na yan babawin, bigay ko na yan. Like yung Junakis ko. Sabi niya, mama, si ganito, si ganyan, yung kaklase niya, ganun-ganun. Sabi niya, ito true story. Sabi ng anak ko, ma, si ganito, si ganyan, nanghihingi. Akala naman nila, dami kong pera, ganun-ganun. Sabi niya, binigyan ko na siya dati. May sakit daw, si ganito, ganun. Sabi ko, sino ba yan? Di kilala ko. Sige, ako na magbibigay. Ako na bahala dyan. Ganyan-ganyan. So, yung mga Junakis namin, pinapasa sa akin. Sabi ko, tama na.
Nabigyan ko na yan dati. Nakatatlong bigay na ako dyan. Ay, kasi mama, may ganito daw, ganyan. Oh, sige na, ayan, $50. O sige, pag maganda mood ko, $100. Mga ganyan. Hindi yan utang, bigay ko na yan. Wala kami may papautang ng $500, $1,000, 50,000. Wala kaming ganyang pera. Kung may pera man kami, pagpasok ng pera, labas ka agad sa ano namin, bills. Yeah. Kung may investment man, na ibebenta ko na. Yes, may investment kami, pero yung investment, like yung retirement namin, Palangga, kailangan ba ubusin namin yan para ibigay namin? May friend ako, nag-invest siya, katulad kami, meron siyang stocks, nag-stock siya mga Palangga. Sabi niya sa akin kanina, sabi niya, friend, grabe, ang hirap sa Pilipinas, ako na lang lagi, ganyan. Sabi ko, alam mo ba, sabi niya, alam mo ba, yung 30,000 kong invest na inipon-ipon ko, $30,000, naubos ko lang. Dahil sa hingi ni ganito, may sakit si ganyan, may ganon. Sabi ko nga sa kanya, buti ka pa may 30,000. Sana all. Sabi ko sa kanya, sana all. Sabi ko, kung may pera man ako pumapasok, pero jutang Janina, ang pera pumapasok sa akin, malakas pa rin nalalabas. Sabi ko, oh my God, but I'm wiser now. Okay? Ang hirap ng buhay namin sa abroad. Kayo sa Pilipinas, sa totoo lang, akala nyo lang bongga. Well, bongga-bongga naman talaga. Pero kung ma-itemize lang namin, ako lalo na ako, expenses ko ma-itemize. Pero pagdating kasi sa mga Jonakis ko, pikit mata ako, lalo na pag ginagamit ng anak ko yung yung kanyang po. Ang hirap ng kung ako, like ako, personally, di ba nakikita yung iba, Marley ka social climbing 101. Talaga naman. I spend a lot of money going out. Travel here, travel there. Ay, bakla, pag natsugi ako, magkakapag-travel pa ba ako? Di ba mangutang ka ngayon, mag-enjoy ka. Di ba? Kasi pag nangutang ka, babayaran mo pa rin yung utang. Alam mo ba, sa Amerika? Di ba? Pag namatay ka na, 'di ba, titingnan lahat ng mga assets mo, babayaran lahat 'yan ng ang utang mo. Kailangan ma-zero ka ng bonggang-bongga. Ang hirap sa abroad, okay? Kaya kayo, mga bata, pag binigyan kayo ng mga puhunan, kasi ang dami kong binigyan ng puhunan, wala nangyari. Eto, real talk ba? Gusto ninyo? Ay na, masaktan kayo, pero totoo 'to eh. Mga ganito kasi, hindi lang naman ako, yung ibang mga kababayan natin, manghingi kayo ng puhunan. Okay? Kayo dyan, mga pinsan, auntie, lahat ng kamag-anak, extended family. O ate, o kuya, magtatayo ako ng ganitong negosyo. O kunyari, ganyan-ganyan, magtitinda ako ng ganyan. Bibigyan mo. Shout out kay Remy, shout out kay Commander Aguila. Ito, ang dami kong mga kaibigan, the same story. Magkwentuhan lang tayo ng buhay kasi para mas maganda, wag na yung mga balita. Storya na lang muna kasi walang kwenta yung balita. Okay, bibigyan ka namin. Ito, 50,000, 20,000, magtinda ka. Tapos, hindi mo palalaguin. Tangina, pinulot ba namin yung perang yon? Yun yung masakit sa dibdib sa aming mga OFW o mga immigrants abroad. Akala nyo ba pinupulot lang namin yung pera dito? Pag binigyan kayo ng ate ninyo at ng kuya ninyo, ito 20,000 pesos palaguin ninyo. Magtinda kayo ng kikya, magtinda kayo ng pansit, magtinda kayo sa kanto ninyo. Palaguin ninyo. You know why? Kasi ako, kinuwento ko nga kanina sa inyo, di ba, from Davao, ang pera namin 1,000. Nagbibenta ako, naka-boots ako, bonggang-bongga ako, naka-bonggang-bonggang outfit ako para what? To attract customers. Dalawa ng Junakis ko noon sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas. I love this story right now. Okay. Sabi ko, paano tayo makakabayad ng apartment? Kasi yung jowa ko, nag-resign sa trabaho. Ako, nag-resign din. Wala kaming trabaho, pareho. Sabi ko, may pera tayo, 1,000 piso. Paano natin, titignan ko yung 1,000, paano natin pararamihin tong 1,000 na ito? Tingin-ingin. Nagtinda nga ako, di ba? Kaya inikot ko lahat. Ganito ako nung nagtinda. Hi, sir. Good afternoon. My name is Claire. Ganyan-ganyan ako. Di ba? Sabi ni Pobreng Probinsya, 100 gipang punan, pero nga pa rin ang ending. Ang yawa, gyud ng mga igsuon ako. Totoo yun pa. Pobreng, yun ang masakit sa amin. Balikan ko lang yung istorya ko. Ganito ako, Tsaka pag nagtinda kayo, huwag kayo gusgusin. Okay? Huwag yung sabihin na, sa atin kasi yung mga mentality sa Pilipinas, ganito yan. Nag-outfit siya. Akala mo naman mayaman. Naka-ano siya. Ganon sa atin. Huwag kayong ganyan. Kung nag-outfit ang kapitbahay nyo, nagbuka siyang astang mayaman ng datingan, huwag mo silang pakialaman. Kasi ako nagtinda ako, naka-boots ako.
I remember may isa ako napuntahan na company, hindi ko na pangalanan, government agency sa Quezon City. 'Di ba? Baka matandaan nila ako. Baka matandaan nila ako. Pumasok ako, ito real life story. Naka-boots ako, bonggang-bongga ang outfit ko. Kung ano ang outfit ko ngayon, ganito na talaga ako. Kahit Divisoria man ang outfit ko o Green Hills or whatever, 'di ba? Tangina, nasa nagdadala lang 'yan. Nakabota ako. Hi sir, good afternoon. My name is Claire po. Diyan lang po ako sir. Sabi ko, ganito ako talaga. Diyan lang po ako sir. Sabi ko, diyan po ako nakatira. Ay, nagtitinda po ako ng ganito. Nagluluto po ako ng ganyan. Ng ganyan. Ito po, ilan po ba kayo dito? Ganyan. Kunyari 12. Ako na po maghahatid ng lunch nyo o ng merienda nyo. Yung iba ayaw pa. Minsan tinatasan ako ng kilay. Ganon talaga. Yan yung makakapagtibay sa'yo. Tiyatasan ako lang. Madam, ang ganda-ganda mo naman. Kahit di masyado kagandahan, you break the ice. Hindi porkit inirapan ka, ito tuturo ko sa mga anak ko, inirapan ka o tinarayan ka, aawayin mo na. Tandaan nyo, matapang ako, pero hindi lahat inaaway ko. Madam, sabi ko, ang ganda-ganda ng mga mood natin ngayon. Ano ba mga chika sa'yo? Kung sa mga jowain. Yung minsan awkward sa kanila kasi sino to? Pumasok sa opisina namin, nag-ingay dito. Totoo yun. So, you develop rapport, di ba? So, chika-chika, ganyan. Umorder sila. Tapos, hindi ko makalimutan itong hitad na itong lalaki. Sabi niya, ina-underestimate ako. Sabi niya ganun sa akin. May tinda ka ba ng halo-halo? Ay, sir, sabi ko, yes, bukas gusto mo ng halo-halo? Binitbit ko ang halo-halo sa opisina nila. Paano ko ginawa? Tingin-ingining. Bumili ako ng styro, di ba? Styro, lagay ko yung crushed ice. Naka-portion na yung mga baso, 12 sila ng bonggang-bonga, andyan na yung mga ingredients ng halo-halo, the regular cup. Bit ko yung yelo kasi kasama ko yung aking jolalay. May jolalay ako noon eh. Inusulungan naman niya ako, sir, nandito na ang halo-halo mo. Walang imposible. Saan kayo nakakakita ng naglako ng halo-halo? Tell me, may naglalako ba ng halo-halo sa barangay nyo? Wala. Kasi ang halo-halo, nakastay lang siya dyan sa kanto. Tama ako, di ba? Pero si Maharlika, inilako ang halo-halo para tumakas sa kahirapan. True yun. Di ba? Nakaboots pa ako. Akala nila, minsan ako yung boss doon. Totoo to. Papasok ako. Siyempre, kalamera ako sa buhay ng may buhay. Siya, friendly kasi ako. Sir, sabi ko na gano'n, gamitin ko muna yung computer mo ha. Ma'am, gano'n. May mga gano'n akong drama. Sige, umupo ka dyan. Para hindi ka na mag-ingay, umupo ka dyan. May mga gano'n ako eksena talaga. They love me. Shout out doon sa mga binentahan ko. Ito na po ako ngayon. Ito na nga tagalaban sa mga kabanang bayan, sa mga jutang tinimes. So, that's how I deal hardship in life. Ganon yon. Huwag kayo panghinaan. Hindi porket kayo nagtitinda, mababa na kayo. Sabi nga nila sa kanta, kung ngayon ay nasa ilalim ka, bukas ay nasa ibabaw naman. Hindi lang yan sa sexual na aspeto. Nasa ilalim ka, bukas nasa ibabaw, kahit sa buhay. Alam nyo yan. 'Di ba? Ako noon, nagtatrabaho na bilang medrep ng bonggang-bongga. Sa sales, puro sales sa trabaho ko. Uwi ako, 2:00, 3:00, pag nakakota ng bonggang-bongga. Pagdating ko, nagtitinda pa ako sa kanto. Yes! Kung ano ang tinitinda ko kasi I love doing it eh. Mahilig talaga ako magtinda. Kaya abangan nyo yung tinda ko ha. Marami akong tinda. Hindi ko lang kaya. Sa dami ng pwedeng, unlimited po ang opportunity sa mundo. Totoo yan. Unlimited yan. Kahit nasa Pilipinas ka lang, nasa mga kamay mo yan. Kung papayag, kawawa naman ako, nagabaligya lang ako sang guto sa kanto, hindi nakakahiya magtinda. Walang masama na magbitbit ka ng turon at ng kutsinta sa ulo mo. Kung pagtapos mo magtinda ng turon at kutsinta, pag uwi mo may 1,000 piso ka, kaysa namamalimos ka o nanghihingi ka sa ate mo o sa kuya mong nasa Japan. Mas masarap na kumita ka ng pera. Gusto nyo, emotional na naman ako. Mas swerte kayo na may tumutulong sa inyong ate, kuya. Si Pobre kanina, di ba? Charito Len, mas swerte kayo. Kasi ako walang tumutulong sa akin nun. Kasi sinong tutulong sa amin? Pare-pareho kami, pantay-pantay ng kahirapan. Di ba? Mas swerte kayo kung may ate, kuya kayo sa abroad na nagbibigay sa inyo, palangga, ito, 20,000 ha, palaguin mo yan. Ako walang ganyan. Wala akong opportunity na ganyan na antitiyahin o whatsoever. Ito, Claire, magbigay, ito, 50,000, 20,000, galingan mo. Wala. Sa Pilipinas, sabi ko nga sa inyo, 1,000, pinagulong ko ng bonggang-bongga. Yun na yung kwenta ng buhay ko. Gusto niyo pa ng balita?
Di ba? Yun yung totoo, balita. Pero maganda to, at least nakakapag-chika tayo ng ganitong klaseng real life story. Eh, sino ba pinag-usapan natin? Si Sherilyn. Nagsimula tayo kay Sherilyn. Ano to, mga Bugatti? Wala na to mga kwenta, mga palangga. Walang kwenta na ito mga balita. Ayoko na basahin para mas nag-enjoy ako sa real life story. O, basahin ko. Hello. Okay. 500 pasa. Ano? Hello po, bumili nga ako ng sapatos, 250 lang kasi. Ang 500 para sa akin, mahal na po. Sabi ni Alexis Ocampo. Okay. Speaking of sapatos, shit, nakakaiyak yan palangga. You want story again? Nung high school ako, mga classmate ko, shout out sa mga classmate ko, lalos naman kami mahirap. Public school lang naman ako. Okay, gusto mo na, the reason why ako ay, ang mga sapatos ko, halos lahat ng cabinet dito sa bahay akin. Ang mga sapatos ko, hindi ko nga nagagamit yung iba. Dahil na-deprive po ako sa sapatos. Nung nag-aaral ako, ang sapatos ko laging humahalakhak. Okay? Binibili ko sa palengke. Kung hindi pa ako bigyan, meron ko kamag-anak, binigyan nila ako dati ng sapatos na leather. Ang tagal ko rin nagamit. Pero wala talaga kami pambili ng leather palangga. Yung school shoes. Ang sapatos ko noong mga panahon na yon sa palengke lang. 40 pesos, naalala ko, 20, 40. Yung itim, di ba? Itim na sapatos. Yung mga classmate ko makaka-relate yan sa akin. Tuwing umuulan palangga, kaluoy man si Inday, ang sapatos ko humangangang ganyan. Lagi na lang umiiyak. Laging tumatawa. So pag tumatawa na yung sapatos ko, bibili na ako ng agoha. Yun ang agoha. Malaking sinulid. Yung kung 'di ba ko ang mga sapatero ay may mga pangtahi. Ako yung pinakamalaking agoha sa tindahan. Manang pabili nga ng pinakamalaking dagom, pinakamalaking agoha. So bibili ako niyan kasi lumahalak na yung sapatos ko. Tahi, tahi, tahi. So every time, kasi walang pera eh. Humahalak yung sapatos. So sabi ko sa sarili ko, I was young. Sabi ko, hindi ako papayag ng forever na lang ganito. Yung kahirapan sa buhay. Bawal ang tsinelas eh. Yung iba nagtitsinelas. Pero kasi nung high school, di ba, sapatos. Sabi ko, Lord, grabe naman kahirapan na buhay to. Gusto ko maging bonggang-bongga one day. Totoo yun. Lagi na ako nagtatahi palangga. Tuwing madaanan mo ang baha, tangay na yung sapatos ko, mahalakak, lumalabas na yung socks ko. So kaya nga sabi ko, kaya nga nung ako'y nagtrabaho, nagkapera, kahit sa Pilipinas pa lang, ang sapatos ko ay parang Cinderella, naka-glass shoes. Alam niya ng mga classmate ko. Rose, nandiyan ka ba? Ayan. Sarah. Kung Fu shoes. Yung Kung Fu shoes, yung ginagamit natin yung parang tela malambot, parang Chinese, di ba? O meron din ako niyan. Pero nababasa kasi yan pag umuulan eh. Pero ako talagang hindi ko makalimutan yun. Well, yung kinukwento ko nga sa'yo, binigyan ako ng kamag-anak ko ng sapatos. Kulay pink pa yon. Ma'am Parvina, alam mo yan. Kulay pink, haruta ang tatak. Kinulayan ko. Dinala ko sa sapatero. Yung pink, ginawa kong itim. Di may sapatos ako, bonggang-bongga. Social na ako ngayon. Magmula sa humahalakhak na sapatos, naka-leather na ako. Kaya naman, sa panahon ko ngayon, dahil na-deprive ako ng sapatos, ang sapatos ko, nasa may sapatos ko, kasing taas ko. Di ba? 6 feet. Ano pa naman ng Versace shoes ko sa inyo? Sale naman din yon. I mean, ganun talaga ang buhay palangga. Dumadaan ka sa kahirapan, pero wag mong hayaang mamatay ka sa kahirapan. Kasi may kamay ka eh. Yung mga kumpol gani, di ba? Yung kumpol, yung mga disabled, mga putol, gumagawa sila ng paraan paano sila mabuhay. Ikaw pa na may mga kamay. Nasa sayo naman yan eh. Actually, yun na, again, ang problema, ang bagal lang na pag-unlad. Kasi supposedly, yung mga kamay natin ngayon, kayong mga tumatanggap ng 4-piece, na dapat ginagamit nyo yan para kumita ng pera, walang opportunity sa inyo. Diba? Walang oportunidad kasi nga ninanakaw ng gobyerno. Alam ko, diba, na nasa mga kamay ng tao kung paano niya i-shape up ang buhay niya. Paano niya haharapin yung future niya. Like ako, sinisi ko yung gobyerno. Yes! Putang ng gobyerno to lahat. Kahit sa Pilipinas ako. 'Di ba? Kaya ako nag-aral muli, 'di ba? From ComArts, nag-nursing ako, sabi ko, tangina, wala namang kwenta ng gobyerno, lahat na lang mga kaklase ko, lahat nagsipag-aralan, 'di ba? Yung mga kaklase ko, engineer, doctors, lahat ng profesyon, allied courses kami, 'di ba? Lahat 'yun gusto mangarap na mag-Amerika. Shout out sa mga classmate ko. Dahil anong sabi nila, wala nang pag-asa Pilipinas, ano na lang ang future ng aming mga anak. It's the same thing.
It's the same thing, mga palangga, na nangyayari ngayon. So again, kung pinabayaan ko ba, kung sinisi ko na yung tangin ng gobyernong yan, di ba nagpapalimos na ako dyan sa kanto, baka nililimusan niyo ako. Kaululuoy naman itong babaeng ito, ang ganda-ganda pa naman, nagpapalimos lang. Di ba? Kaluoy man sa babaeng ito, nakalagay ako, nakangiwi na ako dahil na ano na ako sa pulburon di ba? Nahubog na ako sa pulburon. But anyway, ano to? Reklamo ng tatay ko, bakit kasi ang laki, ano daw? Ano, sabi ni Edith, reklamo ng tatay ko, kasi bakit ang laki-laki ng Kung Fu shoes ko, may butas agad. Paiyakan pa po noon bago ako nabila ng sapatos. Oo nga, no? Lalo na yun sa inyo, yung mga panganay, lagi silang favorite. Pansin nyo yun? Sila lagi may bago, tapos tayo mga bunso, soy. Tayo tagamana ng kanilang mga pinaglumaan. Napansin ko lang yun. Alright, huwag ikahiya magbenta at maglako, basta't huwag magnakaw, katulad sa gobyerno, sabi ni Ina Tupas. Exactly, walang nakakahiya na magbenta ka. Wala po nakakahiya sa pagbibenta ng kahit anong ibenta nyo, wag lang yung aliw. Di ba? Walang nakakahiya doon, mga palangga. Alam mo, at least pag ginawa mo yun, may kwento ka. Kaya ako, ang dami kong kwento sa mga anak ko Alam mo ba, anak, ganito, ganyan ako. Ano ba, ginawa ko? Ay, naku mama, kabisado ko na yung kwento mo. Hindi, pakinggan mo ako para matuto ka. Okay? Iba-ibang bata ngayon. But siguro, yung mga Junakis ko, they're really lucky kasi na kahit pa paano nabitbit ko sila dito. Ay, yung anak ko, mga Junakis ko, kumikita sila ng pera. O yung anak ko, pag nagsipag lang, kayang kumita nito ng 500 to 600 a day. O, yung isang anak ko, ganun din. Pero yung isa mas bongga. Nieta, nakakabili pa ng mga designer. Sabi ko, hoy! Sabi ko, huwag ka nagbili-bili ng ganyan. Ang mahal-mahal niyan. Ang sabi sa akin, bakit mo ba ako pinakikialaman? Yun ang sagot, pera ko naman to. O nga, ano. Tapos kung may nakita siya, mama, ibibenta ko itong mga gamit ko sa ganyan din. Huwag mo ibibenta yan. Sabi ko, sayang yan. Bakit mo ba? Pero hindi naman, hindi naman, mama, lagi ka na nakikialam sa buhay namin. Lahat, gamit ko na to. Ayaw mo pa ibenta. Ako naman bumili nito. Kasi nanay mo, kung mo ibenta, baka pwede pa natin pamigay yan. At tumari nga ito nagsabat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Correct. Pinapamper ang poor to the poorest kasi iyan ang taga-vote nila. Kaya hanggang dyan na lang, kawawa ang taxpayer. 90% of higher position in the government, from president to barangay captain, are all magnanakaw. Mula Malacanang hanggang sa kababaan, puro korupsyon. Kagagaling ko nga lang ng Pinas sa mga traffic enforcer. Puro kotong inaatupag. Muntik na kami mabiktima, makikita ang video sa FB ko. Kawawa ang mga maliliit na taong walang laban sa kanila. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. At hanggang sa muli, tayo sa mentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Lintig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ng video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan.